Magandang hapon po sa bawat isa. Napakaganda nung testimony ng youth natin. At alam nyo, ang Diyos hindi talaga namimilit. Hindi niya rin ako pinilit magpastor. Napilitan niya. Anyway, muli po inayayahan ko yung bawat isang magsitayo. Tayo po yung manalangin sa Diyos. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nananalangin ng pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan, O Diyos. Nawa gamitin niyo po yung hapon na to upang kami po ay matuto. Meron po kaming mga salita na nanggagaling sa inyo na may baon sa aming mga puso't isipan. Gamitin niyo po yung pagkakataon na to upang kami po ay makapagbigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Alam namin, O Diyos, na hindi niyo po kami pinababayaan at Lord, alam namin na hindi aksidente ang lahat. Kaya alam namin, Lord, this time na kami po ay nagkasama-sama at nagkatipon-tipon. Alam namin na kayo po yung patuloy na gumagabay. Lord God, we pray for the guidance of the Holy Spirit upang mas lalo naming maintindihan yung mga salita na pag-aaralan namin ngayong hapon. At itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran upang kayo po ang makita ng mga tao. O Ama, patuloy po namin kayong pinupuri sa inyong kadakilaan at sa pagmamahal niyo sa bawat isa. Lord, gabayan niyo pa po yung mga kasama namin na hindi pa po nakakarating. At patuloy po kami magpupuri at sasamba sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last Sunday siguro to, may nagtanong sa akin about free will. So, saktong-sakto naman dahil freedom in Christ yung ating topic. No? So, ngayong linggo, naisip ko na kahit paano ay pag-usapan yung salitang free will. Okay ba yun sa inyo? Medyo mahirap to explain pero susubukan ko lang naman. At gagamit tayo ng mga verses sa Bible para i-justify yung aking paniniwala na gusto ko ring i-share sa inyo. No? At talagang 2 linggo ko itong pinag-aralan at sumakit yung ulo ko. Ganito pala kahirap yung pagdidiscuss nitong free will. Pero sana, maintindihan ninyo ng lubos. Okay? So, sabi dito sa verse, sa binasa kanina ng ating MC, John 8:34-36, ang sabi dito, Jesus replied, "Very truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So, if the Son sets you free, you will be free indeed." I remember this verse. Ito yung pinagtuunan ng pansin ni Pastor Vince last Thursday. No? At bago tayo pumunta dyan sa pag-uusapan natin tungkol sa Bible, syempre alamin muna natin yung ibig sabihin ng free will sa makamundo. Nababasa nyo ba? Ayan. Sabi dito, free will is the ability of a person to make genuine choices that are not caused by external compulsion, coercion, ibig sabihin hindi siya pinipilit, or deterministic forces. It is the freedom of the will to decide between options, especially in moral and spiritual matters. Ito yung definition ng world. Now, it concludes, free will means you can choose and you are responsible for what you choose. Okay? Originally, yung free will, nanggaling to sa salitang freedom of the will. Yung etymology niyan or yung original meaning, ibig sabihin ng etymology, yung pag-aaral,
ng origin ng mga salita, simulat sa Paul, ay ang ibig sabihin ng free will ay nanggaling sa dalawang salita. Ano daw ibig sabihin yan? Free will comes from two Old English words na freo, meaning free, meaning not constrained or forced, hindi pinersa. Willian, to will or wish, meaning to desire or to choose. So originally, the meaning of free will is the freedom of the inner will or faculty to choose voluntarily. Sinadya ko talagang laitan yung para nakatuto kayo, nakaganon kayo. Kasi pag malaki, basang-basa nyo pwede kayo nakapikit para hindi kayo matulog. Hindi ko in-expect na ganyang kaliit yan. Ganyan ba talaga kaliit yan? Ha? Ganyan talaga kaliit? Sorry sige, tuloy tayo. Mamaya, pag medyo nagkikwento ako dito, edit nyo ng konti palaki. In early philosophy or in theology, itong si Augustine, ng 4th century, ginamit niya yung liberum arbitrium. Ito yung Latin for free choice of the will. Free will din. Free will always meant the will's ability to choose. Ibig sabihin, may kakayahan ngang pumili. Pero ito yung issue. How free the will really is. Gaano ba talaga ka-free yan? Yung pinag-uusapan nating free will. Okay? So, alam ko, most of you, or lahat kayo, may kanya-kanya tayong explanation nitong free will. Pero ano nga ba yung hangganan ng free will o hanggang saan ba ito nagagamit? Kasi madalas na natatanong yan Kung may free will tayo, tapos may predestination, ano ba talagang totoo? Tayo pumipili o nakatakda na talaga tayo? That's why, maganda na pag-usapan natin to kasi this is also considered na part ng freedom na pinag-uusapan natin sa freedom in Christ. Okay? So, meron ako dyan, sabi dyan, the illusion of autonomy. Autonomy meaning the right of or condition of self-government. Self-governance. Ikaw yung may kakayahan. Yan. Meron daw illusion dyan, nakatago. Ha? This is the question. Do we really have free will? Nagkahiwalay. Nagkadugtong yan. Meron nga ba talaga tayong free will? Sagutin niyo ako. Meron? Yes. Sige. The world defines free will as the ability to choose between alternative without external coercion. Yung coercion, yung pinipilit. It's the same with force. No? Sabi dito sa Romans 8:7, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ano ibig sabihin yan? Yung utak daw natin ay gino-govern ng pita ng laman. At ito ay hindi nagsasubmit sa batas ng Diyos at hindi niya rin kayang gawin. By reading that verse, I will ask you again, do you have free will?
Parang yes, no na, no? Yes na no? Kasi ginogovern pala tayo hindi ng sarili natin. Sino daw? Flesh. Sarili ko pa rin naman yung flesh. Ano ba yung flesh? Ano ba yung pita ng laman? Pitbahay. Hindi. Kasalanan. Makasalanan. Sige, let's continue. Ano lang naman yan? Snippet ng pinag-uusapan natin na. Okay. We are free to choose what we want, but we are not free to want what is good until grace changes us. Malaya tayong pumili kung ano yung gusto natin. Pero, we are not free na gustuhin kung ano yung mabuti. Until grace changes us. Man's will is not free in the moral sense. It is bound by sin. Merong isang leon. Yung leon, bigyan mo siya ng pagkain at papiliin mo siya. Isang karne at isang repolyo. He has, that animal has free will. Merong karne, lagay mo, tapos lagay mo yung repolyo. Ano kakainin niya? Nakakulong siya dun sa fleshly desire na kumain ng karne. It's the same with you. Malaya kang pumili. Isa pa. Yung taong nakakulong, they are free. Oo. They are free to walk, to jog. They are free to go around the prison. Anywhere in the prison. I don't know kung hanggang saan siya binagbibigyan. Pero kaya niyang magdesisyon para sa sarili niya. Pwede siyang makipagsuntukan at pwede rin siyang pumatay sa loob ng kulungan. May free siyang gawin yon. Tama, mali. Ang problema, wala siyang kakayahang lumabas sa pagkakakulong. Hindi niya kayang pumiling lumabas kasi nakakulong siya. It's the illusion of autonomy. Illusion lang yung free will. So, sabi dyan, the bondage of the will. Ano ibig sabihin ng bondage? Slave, it's something like you are being controlled. You are controlled by sin. Man's will after the fall. Ito daw yung nangyari. Sabi ni Augustine and other reformers, yung paniniwala nila, yung free will daw was lost in the fall. Most likely. Kasi nung panahon siguro ni Eva at Adan, they have free will. Kasi hindi naman sila nakakulong. Pero nung nagkataong nagkasala, tinukso sila at nagpatukso naman sila. Si Eva. Tapos, dinamay ni Eva si Adan. Sabi sa Bible, hindi ako. Kayo mga babae talaga yung mapanukso. Simula nun, wala na yung free will. Ibig sabihin, kung pinag-uusapan natin yung free will na salita, yung free will na meron ka ay peke. Dahil hindi ka naman talaga free
dahil nakakulong ka sa kasalanan. Ito yung mga mentor ko, papakilala ko sa inyo. Ayan. Si R.C. Sproul. The will is the bondage to sin. Tama na? Yung will mo daw, nakakulong yan sa kasalanan. Not in chain by force, hindi naman daw tinalian o pinersa, but in corruption by nature. Ito yung mga theologian na fina-follow ko. You can read their books or you can watch them. Sobrang matatalino to. Tsaka si John MacArthur. Sabi niya, no one seeks, kamamatay lang nito last July 14, no? Condolence sa kanyang family. No one seeks after God. Salvation is God's work from beginning to end. So, itong salvation daw na pinag-uusapan natin madalas dito sa church ay work talaga to ni God. At wala naman talagang gusto na lumapit sa Diyos. Mamaya mas maiintindihan nyo kung bakit. Bakit ako? Lumapit ako sa Diyos. It's not from your own will. The Bible tells us so. Later, I will explain it to you. No one does. No one seeks after God. Walang may gustong lumapit sa Diyos o maghanap sa Diyos. Wala. Yan yung katotohanan. Bahala na yung mga makapanood nito kung kukontrahin nila ako, pero nakalagay sa Bible to. Mas pinaniniwalaan ko tong paniniwalang wala talaga. We are totally meron tinatawag na total depravity ang mga tao. Lubos na makasalanan at masama. Sabi sa Bible no one does. No one wants to seek God. Walang may gustong humanap sa Kanya. Wala ni isa. Paulit-ulit yan sa Biblia. Kaya naniniwala ako dun sa paniniwalang we are in total depravity. Sobrang masama. Grabe ka naman. Sige, pag-usapan pa natin para mas maunawaan nyo. Key point. We are spiritually dead. Sabi dito sa Ephesians 2:1, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple. 21 po, sorry. Kamali ako. Basahin ko yung 21 Nagkamali po ako ng lagay ng verse. Tama, 2:1. Sorry. 2:1 yan. Mali yung verse na nilagay ko, 21 nilagay ko. As for you, you were dead in your transgression and sins. Ephesians 2, verse 1. So we are spiritually dead. Okay? Number 2, pabalik na po. Sabi dito sa key point, number 2, we cannot choose God unless He enables us. Ano sabi dyan sa verse? No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Ikaw ba yung may gusto o yung Diyos? Yung Diyos. Key point number 3. Our choices are always in alignment with our nature. Kung ano daw yung mga pinipili mo, naka-align yan lagi sa nature mo. Yung nature, it is something with your desire. Ano yung desire sa Tagalog? Kagustuhan? Yun ba yun? Pagnanasa? Ayun, mas malalim yun, di ba? Mas parang tama. Kung ano daw yung pinagnanasaan mo, yun yung nature mo.
At dun naka-align lahat ng pinipili mo sa buhay mo. Halimbawa, yung desire mo ay pera. Lahat ng pipiliin mo, kahit na makaperwisyo ka ng iba, basta magkapera ka lang. Kung ikaw naman ay, sa mga lalaki, di ba? Medyo ka, yun yung desire mo. Sabi sa akin, natural naman yata sa ating mga lalaki yan eh. Natural talaga yon, pero ano ba yung desire mo? Yun yung lagi mong pipiliin. Imbis na manood ka ng mga preaching para matuto ka sa Bible, ang pinapanood mo ay Cartoon Network. Si Carl kasi. Sir Jason, Cartoon Network pinapanood mo, di ba? Naintindihan niyo ako? Ano ba kasi yung desire mo? So, sabi dito sa Ephesians 2:3. Wala dyan, hindi ko nalagay. Ephesians 2:3, basahin ko na lang. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh. Ginagratify daw natin yung pagkagutom ng ating laman. Ano ba yung laman? Diba? And the following, its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Yung nature daw natin deserve na parusahan dahil tayo ay makalaman. Huwag kayong mag-alala. Ito na yung magandang balita. Magandang balita. Freedom is not autonomy. It is obedience to God. Palakpakan na natin, Diyos. That's why I can say, nung panahon ni Eva at Adan, nung hindi pa sila nagkakasala, binigyan sila ng free will. Yun yung time na may free will pa yung tao. Hanggang sa nagkasala sila at nawala na yung free will. Yung free will na pinag-uusapan ng mga tao nung unang panahon pa ay illusion lang. Freedom is not autonomy. It's not self-governing or governance. It's about obedience to. Kasi nung unang panahon, sila Eva at Adan, wala silang sinful nature. Ang desire nila is to glorify God's name. Naintindihan? That's who they are. Until the fall. Ano yung fall? Yung nagkasala yung tao. Nung kinain nila yung mansanas, hindi, joke lang. Yung fruit of the knowledge of good and evil na pinagbabawal na kainin. Okay? So, Jesus didn't come to give us what? Independent freedom, but liberating dependence on, ulitin natin. Jesus didn't come to give us independent freedom, but liberating. It's the same. Freedom yan. Freeing us. Liberating us. Dependence on Him. Tayo daw ay pinalaya na nagdidepende sa Kanya. Hindi independent. Hindi yung walang nagko-control. Meron siyang iniwang Holy Spirit. Mamaya madadaanan natin yan. Sabi dyan sa verse, when the Son sets you free, you are free indeed. Sino yung Son? Si Jesus Christ. Pag ikaw daw ay pinalaya, talagang pinalaya ka.
Sabi diyan, true freedom is not the ability to sin, but the power not to sin. Explain ko ba? Naintindihan nyo? Di ba akala natin yung freedom ay ganito? Pwede akong pumili kung piliin ko yung tama o mali. Pero lagi kong pinipili yung mali eh. Ito yung freedom. No, no, no. Ganyan tayong mga tao until nakilala natin si Kristo. Tayo ay pinalaya, kaya meron tayong freedom para tanggihan yung pita ng laman. It's a power. Ma-explain ko pa ng maigi. Sabi ulit ni R.C. Sproul, only regeneration. Ano yung regeneration? Yung rebirth, being born again. Mga taong binago. The old has gone, the new has come. Regeneration can bring about the freedom to truly obey God. Pag ikaw daw ay tunay na nampalataya kay Kristo, ikaw daw ay magkakaroon ng kakayahan o ng kalayaan na piliin lagi ang sundin siya. Katulad ng explanation ko kanina, yung lion, pag binigyan mo ng repolyo, tapos binigyan mo ng karne, ang lagi niyang pipiliin ay yung karne. Dahil yun yung desire ng puso niya, tsaka yun yung taste buds niya, di ba? Yun yung kanyang ninanais at, ano yung sabi niyo kanina? Ninanasa. Pinagnanasaan niya yung karne. Hindi siya naglalaway dun sa repolyo. Pero, yung regeneration, yung pagbibigay muli ng buhay sa atin ni Kristo because we are dead spiritually. Nung tinanggap natin si Kristo, ang banal na spirito ay napa sa atin, tayo muli ay nabuhay spiritually. And now, nung tayo ay nabuhay spiritually, we are being regenerated, renewed, redeemed. Tayo'y muling nabuhay. At yung fleshly desire, kumbaga parang nawawalan ka na ng gana. Ano ba yung pwede mong iturok para mawalan ka ng gana? Mga esthetician magagaling dyan. May tinuturok para mawalan ka na. Mawalan ka na ng gana. Hindi mo na gusto kumain ng karne. Ako, siguro mga 3 years na ako hindi kumakain ng kanin. Sabi sa akin ng mga tao, buti kaya mo. Sabi ko, hindi mo kasi kaya kasi hindi mo sinubukan eh. Na hindi kumain. So, nawala na yung taste bud ko dun sa pork tsaka sa rice kasi matagal ko nang hindi kinakain yun. To cut the long story short, kahit na ipakita mo sa akin yun, tapos gulay, mas pipiliin ko yung gulay. Pero dati, ang sarap-sarap ng kanin, di ba? Hindi ka talaga kakain ng gulay eh. Mas pipiliin mo pa rin yung karne. Pag may karne, tapos may gulay, mas pipiliin mo yung karne. Para kang lion, di ba? So, ito yung sinasabi dyan na wala kang kakayahang piliin yung repolyo, yung good. Lagi mo pipiliin ay yung kasamaan. Pero nung ikaw daw ay na-regenerate, ikaw daw ay na-renew. Napalitan na yung taste buds mo. Wala ka ng, meron ka ng kakayahang hindi piliin to. Yung karne. Yung kasalanan. Naintindihan? Magic ba yon? Hindi ko alam eh. Ito yung in-explain ng Bible. So, in-explain ko lang sa inyo. Pero kung nararanasan ko ba to? Dati, araw-araw ako nanonood ng Cartoon Network. No, hindi kasi masabi, di ba? Yung bastos. Pero ngayon, lagi ko pinapanood, preaching nila R.C. Sproul, nila John MacArthur, nila lahat ng mga preacher. Sila na lagi kong pinapanood.
Yun na yung taste buds ko eh. Thank you kay Lord. It's not from me. It's not me. The regeneration that the Lord gave me. It's not me. Ang hirap nga eh, pag nakaganon ako sa Facebook, nag-scroll ako. Pero, wait lang, magpipreach ako bukas eh. Iba eh, biglang binibilisan yung swipe eh. Pero talagang, magpipreach ako bukas. Iba na taste buds eh, no? Hindi ka na kumakain ng karne eh. Kumakain ka na gulay lahat eh. Pero natatakam ka pa rin sa karne, totoo. Mahirap, pero it's a process. No one is perfect. Alam nyo kailan yung total freedom na tinutukoy sa Bible? Yung glorification time. Ano yung glorification? Yung end times. Yung katapusan, yung pagdating ni Jesucristo. Tapos bibigyan tayo ng body na kaparehas na meron siya. Wala nang kagutuman sa pita ng laman. Pero ngayon, malamang sa malamang, lumalaban tayo. Pero mas madalas na nating pinipili yung manood ng Uy, Cartoon Network ka pa rin, JV. Preaching na, preaching. Preaching, di ba? Hindi na Cartoon Network, ah. Basta alam nyo na yun. Saan na ba ako? Saan na yun? Nawala na ako dito, ah. Ayan, sabi dito, God grants repentance. Binigay daw sa atin yung repentance. No one repent on their own. Wala daw nagrepent sa sarili niya. Sa pamamagitan ng sarili niya, wala tayong kakayahan. God gave repentance to us. Sabi dito sa 2 Timothy 2:25. Meron ba ako dyan? Wala. Pwede mo bang palabas? Kasi hindi ko siya nalagay. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Binigyan daw tayo ng repentance. Sino nagbigay? Si God. Ikaw ba nagrepent? Anong ibig sabihin ng repentance dyan? The change of mind. Para magkaroon ka daw ng knowledge of truth. Yung sinasabi ko dyang repentance, it's the same with pagsisisi. Kasi may pagsisisi kasing galing sa bibig, kaya lagi kong sinasabing change of mind. Kasi yung pagsisisi lang galing sa bibig, hindi totoong pagsisisi yun, ha? Kasi may pagsisisi, Lord, hindi ko nagagawin, pero sa puso mo, hindi pa rin totoo. Yung pagsisising totoo, binago mo yung isip mo. Mas pinipili mo yung pag-iisip na tinuturo ng Diyos. At itong repentance na to, yung pagbabago ng isipan, yung binigay ng Diyos para magkaroon ka ng knowledge sa katotohanan. Naiintindihan niyo ba itong pinag-uusapan natin? Sovereignty and responsibility. It's God's sovereignty and responsibility. Gusto ko sanang topic to kasi ito yung tanong sa akin eh. If God is sovereign or we are predestined kasi makapangyarihan ng Diyos, bakit may free will? Ito yung tanong. So, it's all about the God's sovereignty and the human responsibility. Sabi diyan, ito yung tanong, does man choose or does God choose? Sino ba talaga pumipili? Tao o ang Diyos? This is not a contradiction. It is a mystery of tension. Ibig sabihin, hindi mo pa kasi nakukonclude. Maaaring marami ka pang tanong sa isipan mo. But this is not a contradiction. Yung pagpili ng Diyos at pagpili ng tao ay hindi contradict sa isa't isa. Ipapaliwanag ko yan ng pahapyaw. Pero I hope you will understand. Gamitin ulit natin yung mga quote na
galing sa mga mentor ko. Yan. We make real choices, but our choices never frustrates or never frustrate God's sovereign will. His will prevail. But we make real choices. Ganito yon. Ang will niya para sa atin, makawala sa kulungan ng kasalanan, sa kulungan ng takot, that's His will. At yung mga real choices na ginagawa natin, na kumain tayo sa kulungan, hindi makakapagbago dun sa will niya. Medyo naintindihan ba? Na-explain ko ba na maigi? Pag nasa kulungan ka, meron kang real choices. Pwede kang matulog, pwede kang gumising, pwede kang kumain, pwede kang maligo. Yun yung real choices mo. Pero yung will ng Diyos ay pakawalan ka. At hindi yun mababago ng mga choices mo. Hindi napigilan ng kahit na sino yung pagdating ng Misaya kasi will ng Diyos na dumating si Kristo para iligtas ka. Lahat ng ginawa ng tao, wala nakapigil doon. They choose to follow God and others not. Pero yung everlasting covenant, the promise of God, simula pa kay Abraham, ay ibinigay niya, si Kristo. Salvation is monergistic. God alone initiates and accomplishes it, but man is still accountable. Ano yung monergistic? It is the doctrine or monergism. The doctrine that the Holy Spirit is the sole agent, the Holy Spirit is the sole agent, nag-iisa lang, in spiritual regeneration. Meaning, the work of salvation is solely God's doing, not your choice. Palakpakan nga natin Diyos. Naintindihan niyo ba yon? It's His will for you to be saved. It's not your choice. It's His will. But we are accountable. Mamaya, i-conclude ko yan para yung mga nasa isipan yung tanong mabura. Okay, sabi dito sa scripture, all who were appointed for eternal life believe. O kung sino daw mga in-appoint for eternal life, naniniwala. Children born not of natural descent. Ano sabi dyan? Nor of human decision or husband's will, but born of God. Yung mga bata daw, hindi yan pinapanganak. Nang natural lang. Nangyayari lang. Tsamba. Ganun. Ay, nakabuo tayo. Tapos ipapanganak yung bata. Nalaglag. O kaya, hindi nalaglag, di pinanganak. Parang ganun yan, sinasabi dyan. Hindi rin to human decision. Yung iba nga, kahit nagpipills na, hindi pa rin napigilan, nagkaanak pa rin. Yung iba naman, kahit na gusto na magkaanak, hindi pa rin magkaanak. It's not human decision. Hindi rin to kagustuhan ng asawa nyo, dun sa mga asawa. Hindi rin nila gusto yan. It's born of. Kaya, we can consider that the baby is blessing from the Lord. Blessed kayo ng batang magpapasaya sa inyo. Pinagkatiwalaan kayo. Ibig sabihin, nakita ng Diyos, na kayo ay mapagkakatiwalaan sa bata. Kaya binigyan ka ng anak. Ibig sabihin, ano sinasabi ko dito? Yung will ng Diyos, hindi kayang
ma-destroy ng pagpili mo. Amen? Hindi nagugulat yung Diyos. Alam niya lahat. Siya talaga yung may ultimate will. This is the challenge. Challenge agad. Tapos na pala. Even though we cannot choose God, in our fallen nature, nung time na hindi pa natin kilala ang Diyos, simula nung si Adan ay nagkasala, nagkaroon tayo ng fallen nature. What is that fallen nature? Makinig kayo sa akin. Sinful nature. The gospel is still preached to all. So what's His will? He wants everybody to know. He wants everybody to be knowledgeable and informed that He chooses each and every one of you. That there is one man, Jesus Christ, died for all. For all. Pag binabasa ko yun ng paulit-ulit, kahit basahin mo pa sa Greek, o kahit nasa ibang translation ng Bible, all pa rin. Ang ibig sabihin ko, walang exception. For all that is predestined. Di naman sinabing ganun eh. Ibig sabihin, you are all predestined. Naintindihan niyo ba yun? Parang nahirapan kayong i-grasp yung sinasabi ko. Noong unang panahon, bigyan ko kayo meron naman talagang piniling bayan. Ha? May piniling bayan. Explain ko na dito kasi baka malimutan ko ito eh. Yung Israel. Lahat ng lumalaban kay Israel na country, dinidestroy. Kasi they are the chosen. God choose. Dumating yung panahon. For God so loved the world. Tumataas yung balahibo ko. Pag inintindi nyo itong maigang sinasabi ko, tataas din yung balahibo nyo eh. For God so loved the world. Hindi lang Israel, the world. All of the people. Israelites, the Jews, and the Gentiles. Mga taong makasalanan. Mga taong hindi sakop nung lahi ng mga Israelites na tinatawag na bayan ng Diyos. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not. He choose kung sino yung maniniwala at binigyan niya ng pagkakataong maniwala lahat ng tao. He gave His only Son to the world. Ulitin ko For God so loved the world that He... Sorry. Naintindihan niyo ba? World? Yes. Hindi sinabi doon. For God so loved the chosens. That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have. Sasabihin ko sa inyo. Pinili na tayong lahat. Tayo na lang yung iniintay niya. Siya yung nag-decide para ikaw ay makalapit. At nag-iintay lang siya, kapatid. It's His will. Wala kang magagawa. Kahit sino pang theologian magsabi sa'yo, hindi ka pinili, hindi ka kasama sa langit. Huwag ka maniwala. Sabi ng Bible, all. Hindi rin ako papayag dun sa paniniwalang yun. Kasi paano kung hindi pala ako kasama sa pinili?
Sayang naman ang effort ko. Kung kasama ako, kayo hindi. Gusto niyo ba yun? Kaya nga, pinapatunayan niya dito yung kanyang glory. Yung kanyang pag-ibig. That's His glory. And this glory is His Son. God showed His love. He gave His only Son for you. Naintindihan niyo ba to? So, what should we do? Sabi dito, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Kaya yung mga hindi nakikinig dyan, makinig na kayo. Para magkaroon kayo ng pananampalataya. Naintindihan? Hear the words from the word. Mga salita na nanggagaling dito sa libro, sa salita ng Diyos, about Christ. All those the Father gives me will come to me. Kung sino daw yung pinahintulutan ng Diyos, yung binigay ng Diyos sa kanyang will, yung kagustuhan ng Diyos, kung sino daw yung mga binigay ng Diyos, ay lalapit sa Kanya. For God so loved the world, all. And whoever comes to me, I will never drive away. Palakpakan natin si Kristo. Si Jesus Christ yung nagsasalita dyan. Hindi ko pagtatabuyan yung mga lalapit sa akin. Acts 16:14. The Lord opened her heart to respond. Wait lang ah. Mali yung copy ko. Acts 16:14. Sabi diyan sa Acts 16:14, this is about Lydia. Pwede mong palabas yung Acts 16:14. Pakinggan nyo to yung nangyari kay Lydia. Sabi diyan, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named, sino daw? A dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Naputol lang pala. Naintindihan niyo ba? Sino nag-open ng puso niya para makinig? O you ask God to open your heart every time someone will talk about Christ. Palakpakan natin, Diyos. That's why every time, bago tayo magsalita, nananalangin tayo na buksan niya yung puso natin, gabayan niya tayo. Naintindihan? Kasi He will open your heart para mag-respond ka sa mga sinasabi ng mga nagsasalita. Kaparehas sa panahon ni Lydia. Nung nagsalita si Paul, binuksan ng Diyos ang puso niya at nakinig siya. At nanampalataya siya kay Kristo. You just open your heart, most likely,
open your mind. Ang tawag dyan, open-minded ka ba? Pag hindi ka talaga makikinig kahit anong sabihin eh. Naintindihan? So, here's the conclusion question for all of you. Do we have free will? Yung sagot doon, nawala yung unang tanong. Do we have free will? In natural choices. Nung hindi pa tayo nare-regenerate, pero nung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, you have this free will na. Okay? Is the will free to choose God? Not without grace. Nandiyan ba si Grace? Mac, nandiyan si Grace? Kailangan ka daw. Not without grace, because we are bound to sin. Ano yung grace? Grasya ng Diyos. Sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Naintindihan? So, our will is not free to choose God. Hindi siya free. Until the grace came. Nung 2,000 years ago. Can sinners come to Christ on their own? What's the answer? No. Only if God draws and generates them. Okay? Naintindihan? Are people responsible for their choices? Yes, because they sin willingly. Ito yung sinasabi ko pa kanina. Sobrang willing nating magkasala nung panahon na hindi pa nating kilala si Kristo. Parang hindi ka ba na guilty at hindi ka rin na, anong tawag doon? Na co-convict. Pero pag ikaw ay na-regenerate na, may conviction. Bago mo palang gawin yung kasalanan, may bumubulong na sa'yo eh. Cartoon Network na naman yan. Magkakasala ka na naman. What is true freedom? True freedom can be found only or in Christ alone. Can you say it? 1, 2, 3, go. True freedom can be found in Christ alone. Amen? True freedom is the power to love and obey God, made possible by grace. Thank you, Grace. Ito yung mga final thoughts. We are not morally free. We are spiritually enslaved. Only grace can liberate the will. Yung grace lang daw, nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang magpapalaya sa will natin mula sa pagkakakulong sa kasalanan. God's sovereignty is not oppressive. It's our only hope. Yan lang ang natatangi nating pag-asa. Yung sovereignty ng Diyos. The will is not destroyed by God. It is redeemed by Him. Nagkasala ang tao, nawala yung tunay na free will, ni-redeem to ni Kristo. Ni-redeem to sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa pagbabayad ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Diyos. So, dito na ako magtatapos. Yung kwento natin kanina.
Kung ikaw ay nakakulong, pakinggan niyo tong illustration. Kung ikaw ay nakakulong, you are free to do anything. Pero dun lang sa lugar, sa sakop ng kulungan mo. And we are a slave to sin. Kaya lahat ng pinipili natin, nung panahong hindi pa natin kilala ang Diyos, wala tayong standard ba? Wala tayong mga bagay na iniiwasan. Wala tayong mga bagay na pinangangalagaan. Wala tayong pakialam. Hindi ko alam, baka ako lang to. Yun yung nararamdaman ko nung time na lumayo ako sa Kanya. Wala akong pakialam. Basta pipiliin ko kung ano yung sa tingin kong gusto ko. At makakaluwag sa akin, sa puso ko. Kahit na mali. Pupunta ako sa mga lugar kung saan yung alam kong makakapagpasaya sa akin. Ganun naman sa kulungan Kasi, dun sa kulungan, kung sa kasalanan ka nakakulong, lahat ng meron dun ay kasalanan. Kaya lahat ng pipiliin mo ay nasasakop lang ng kasalanan. Kaya minsan pag nakakagawa ka ng mabuti, nung panahong hindi mo pa kilala yung Diyos, parang nagsisisi ka Pag tinulungan mo yung tao, tapos tarantado pala. Pero alam mo, pag tunay na nampalataya ka kay Kristo, kahit tarantado yung tao, tutulungan mo siya. Pipiliin mong mahalin siya. Ganito tayo pumili nung panahong hindi pa natin kilala si Kristo. Sinaktan tayo ng kapwa natin. Anong pagpili gagawin natin? Gumante. Hindi ko na lang siya papansinin. Pero, nung ikaw ay natuto, nalaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mas pinipili mong patawarin yung mga taong nakakasakit sa'yo. Tama o mali? Tama o mali? Kasi you know the truth. And that truth will set you free. When you are in prison, isang tao yung pupunta doon at magbabayad ng ransom para makaalis ka, para makawala ka. Nasa kulungan tayo ng kasalanan. We are a slave of sin. Pakinggan mo ako. Nakakulong ka sa kasalanan. Yan yung sabi ng Bible. May dumating si Kristo. Sabi niya, ako na magbabayad nung kasalanan niya. Papakawalan ko na siya. Ganun ba yung ginawa niya? Yun sabi sa Bible Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, yun yung kabayaran ng kasalanan mo. Yung Bible, ano yun notice na ikaw ay malaya na. Tapos habang nasa kulungan ka, ang ginagawa mo, hindi. Ayoko makalaya. Ayoko niyan. That's why you keep on pushing away the Word of God. Kasi you don't want to hear that you are now free.
pinapalaya ka, may papel na nga nakalagay doon, you are now free. Malaya ka na dito sa kulungan ng kasalanan at takot at pagdududa. Pero ayaw mong tanggapin. Pag tinanggap mo yung salita na yun, yung word, basahin mo lang. Sabi doon, you are now free. You can step out of that prison, of that bondage. Only Christ did that for you. No one does. That's why we have freedom in Christ. He gave you freedom. It's up to you if you're going to go out of your prison or you want to stay. Are you with me? So, you need to choose. You want to go out of that prison because you have the notice that you have freedom, or you want to stay at magpaikot-ikot ka lang dun sa kulungan mo. Naintindihan niyo ba ako? Nung na-realize ko itong mga bagay ito, I want to go out. I want to change. I want to be regenerated. Sana ganun ka rin. God choose you. Sa lahat ng nakakulong, pinili ka niya para palayain. Piliin mo rin siya na tanggapin yung sulat niya para sa'yo. Tanggapin yung word na nanggagaling sa salita niya patungkol kay Kristo. Amen? Let's clap our hands for God. Tayo po yung magsitayo. Sabi dito sa last quote, God choose first, and He choose each and every one of you. He chooses you. He chooses us. Pinili niya tayo. But only because God chose you first, you chose Christ. Amen? Let's choose Christ. This is our only hope. Hallelujah. I hope you learned this afternoon. Sana naging malinaw yung pagbibigay ng laya sa inyo ng Diyos. You want free will? Choose and accept Jesus Christ. Because God chose you first. Let's pray. Hallelujah, Lord. Tunay na dakila kayo ang pagmahal. Salamat sa mga salitang narinig namin ngayong hapon na to. At salamat dahil patuloy kayong nagmamahal. Hindi nagbabago. Alam namin, Lord, na nakaplano na kami ay piliin nyo. Na kami ay makasama ninyo. Thank you for this. Thank you for the grace. Wala kaming kakayahan para piliin ka. Pero binigyan mo kami ng grasya sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. At ngayon meron na kaming kakayahang piliin ka. Piliing manampalataya at sumunod sa inyo. O Diyos, alam namin hindi namin kaya kung wala ka. At wala kaming magagawa. Tanging ang pagmamahal at grasya nyo nga lang po yung makapagbibigay sa amin ng kalayaan. Lord, gave us new heart, gave us new mind,
gave us a new will na naka-align sa will ninyo. Help us to live in freedom of obedience to your laws. And we proclaim that your grace to the world enslave us. Hallelujah. We trust you, Lord God. We glorify your name. At nawa lahat na nakarinig ng salita ay masumpungan ng katotohanan na nagmumula kay Kristo at tunay na mabago ang kanilang mga buhay. O Lord, salamat sa pagmamahal niyo. In Jesus' name we pray. Amen.